Hello again, collective. Gawa tayo ng love reading, Timeless po ito. Kahit kailan po dumaan sa inyo. Check natin yung energy na itong person mo. Person on your mind, person na kakonect mo, ka-MU mo, whatever. No contact situation tayo ngayon. Tingnan natin yung energies. Para sa mga no contact situation. Alam mo, itong person na to, nagiging emotional siya, but tinatry niyang i-hide yung kanyang feelings. Okay? Itong no contact mo. Ano to sinusuppress niya yung feelings niya with the King of Cups reversed. Hindi ko alam, pero nakikita ko dito sa ang na-feel ko pala nung nakita ko tong Emperor card, no, base sa aking intuition. Parang ang sinisisi niya yung sarili niya Kasi ang na-feel ko dito sa Emperor is about accountability. So feeling ko lang part of this person is sinisisi niya yung sarili niya, no? Hindi ko alam kung ano ba yung nangyari sa inyo. Pero tinatry niyang i-hide. Hindi niya pinapahalata yung kanyang totoong emotions, no? Regarding dito sa situation ninyong dalawa. Kasi parang ang gusto niyang mangyari with the Emperor is lilitaw na, alam mo yun, lilitaw na strong personality siya, lilitaw na ayaw niyang mag-bend, no? Or parang pinapakita niya na superior siya, pwedeng hindi siya apektado, no? Yung gusto niya ipakita na siya yung lamang dito sa situation na to, or dominante dito sa situation na to. By the way, Emperor Aries energy yan. Okay, maaaring may mga kwento-kwento, bali-balita na nagsisirculate with the 8 of Wands. So, hindi ko alam kung pwedeng may mga nagpapakalat ng balita dito, kwento, mga chismis, intriga, 5 of Swords. Ayaw niya kasing ayaw niyang lumabas na siya yung talunan. Alam mo yun? Kaya nga yan, this person is projecting na he or she is superior pagdating dito sa connection nyo or dito sa situation ninyo. Something with the Ten of Pentacles na nafe-feel ko na maaaring itong person na to is hindi siya ganun ka-stable. Nakakasense ako ng instability pagdating sa energy niya. Hindi ko alam kung pamilyado na bang tao to, asawa mo ba to, or kung sino man yung pamilyado sa inyo or siya. Alam mo yun, pwedeng may mga problema rin siya sa pamilya, yun, isa yun, or pwedeng may problema siya about sa trabaho niya, or sa, sa pera. Pwede rin may mga personal issues to, or may mga problemang dinadala-dala din itong person mo. No? Bukod sa kung meron man kayong problema sa sitwasyon ninyong dalawa. So, the Death card appeared, no? Death card is Scorpio energy. So far, dalawang major cards pa lang yung nandito. Unang lumabas is si Emperor, pangalawa si Death card, Scorpio energy.
something na hindi stable about this person. Maaaring hindi siya ganun ka-financially stable. Pagdating sa career niya or sa pera. At saka, or emotionally, hindi siya ganun ka-stable. No? Sa ngayon, yun yung mga energies na hinugot natin dito sa reading na to is yung mga energies ngayon itong person na ka-no contact mo. Okay. Pwedeng meron siyang Aries sa chart, pwede rin namang meron siyang Scorpio sa chart. By the way, bago po makalimutan, please don't forget to subscribe or follow po sa aking page or channel. At maraming salamat po doon sa mga nakapag-follow na, nakapag-subscribe na. Kasi po bawat isa pong follow, subscribe nyo is malaking tulong na po yan sa akin. Lalong-lalo na po kung palagi po kayong bumabalik-balik, no? Lagi po kayong nag-aabang ng mga reading, sumusuporta, nagla-like, nagko-comment, nag-share, lahat po yan ay na-appreciate ko po from the bottom of my heart. Thank you nga po pala dun sa mga generous na palaging nagpapadala ng stars. Super thanks yung mga nag-a-avail ng membership natin sa YT channel, pati na rin po yung mga hindi umaalis yan at nag-avail ng subscription sa aking FB page. So, kung gusto niyo po ng exclusive perk sa akin ay sumali na rin po kayo or mag-avail na rin po kayo ng subscription sa aking FB page. No? Paalala lamang po na nag-iisa lamang yung aking FB page, official. May check, ibig sabihin meta-verified. Purple tin na may check sa dulo. Pag wala po siyang check sa dulo, yun po yung mga fake, mga impostor na gumagaya sa akin. Marami po sila. Okay, kaya kung gusto nyo rin po ng private reading sa akin, kayo po mismo ang magsadya, dumiretso sa aking official FB page, kayo po yung mag-message sa akin doon. Hindi ko po kayo papadalhan ng kahit anong message para mag-offer or manghingi ng kahit ano. Hindi rin po ako mag-a-add friend sa inyo or mag-friend request sa kahit saang platform. Ayan. Oo, hindi talaga, alam mo, hindi siya ganun ka-okay ngayon overall, no? Maaaring hindi ganun ka-okay yung buhay niya ngayon. Hindi rin ganun ka-okay pagdating sa pera or pagdating sa trabaho niya. Kumbaga yung overall na ganap dito sa person mo, hindi siya ganun ka-stable right now. Maaari pa ngang nakakaranas siya ng struggle with the Five of Pentacles, especially sa pera, sa buhay, no? Tsaka nakikita ko, parang itong person mo is, hindi ko alam kung parang ina-isolate niya ba yung sarili niya, or ano lang, mag-isa lang siya ngayon. O, kasi parang nakikita ko nagsasuffer siya Nahihirapan siya, nag-struggle siya with the Five of Pentacles. And usually, pag nakita natin si Five of Pentacles, yan yung mga times na, mag-isa ka lang, no? Mag-isa ka lang na dumadanas niyan and maaaring walang, alam mo yun, wala masyadong tumutulong sa kanya or pwedeng dinidisown siya, alam mo yun? Kasi parang may na-feel din ako kanina dito sa energy neto na patingin ako na parang something na related sa pamilya niya na parang maaaring hindi rin siya pinapaboran or parang hindi nag-agree sa mga pinagagagawa niya. No? So, parang ang nakikita ko doon is parang pwedeng dinidisown siya or kinakahiya siya. Alam mo yun, yung energy na hindi sila proud sa kanya. No? Sa kung ano man mga pinagagagawa nitong person mo. Meron ako nasisense ng mga tao rito na pwedeng sila yung gumagawa ng mga issue, kwento-kwento about your person, or pwedeng tungkol sa inyong dalawa. Alam mo yun, yung mga chismosa, yung mga nag-iimbento ng kwento. No?
Para kasing ano to itong person you're dealing with, ano siya ma-pride, ma-ego, since Emperor card yan. So sabi ko nga, kahit na nahihirapan siya, nag-i-struggle siya, dumadanas siya ng mga problema, no? Parang hindi niya yun, ayaw niyang ipakita. Ayaw niyang ipakita na ano, na nahihirapan siya because of sa pride niya, sa ego niya. Ayaw niyang ipakita na nahihirapan siya emotionally or nalulungkot siya, nagsasuffer siya alone. Ayaw niya ipakita yon. Ayaw niya na lilitaw na siya yung inferior, no? Dito sa away ninyo, kung nag-away man kayo or kung ano man itong conflict na nararanasan ninyong dalawa. O kung bakit kayo hindi nag-uusap sa ngayon. Oo, may problema talaga siya when it comes to pera. May problema siya pagdating sa ano, pwedeng sa trabaho. Ang dami ritong cards na nagsasabi na hindi talaga siya ano hindi stable yung kabuhayan niya, kaperahan niya or trabaho niya sa ngayon. May mga ano rin kasi ito may mga pangarap siya, pero nakikita ko rito na may mga pangarap siya, pero parang hindi pa kasi siya ganun ka-stable, kaya siguro yung mga goals niya na yan, or mga plano niya, pwedeng hindi pa niya yan maisagawa, no? Kasi pwedeng ang isang blockage din kasi sa inyo or sa kanya is yung financial, no? Which is yung um, majority ng cards or dominant na lumalabas dito sa reading natin ngayon. So sa tingin ko, meron din naman siyang mga plano, goals, pangarap, no? Pero, ayan, mataas ang ambition nitong person na to. Alam mo yun, meron siyang something big na gustong ma-achieve, no? With the world card, yung nakikita ko. So, pwedeng iba sa inyo, LDR kayo, since lumitaw yung world card, no? Pwedeng may, hindi kayo magkasama ngayon, or magkaibang lugar, magkaibang bansa kayo. By the way, lumitaw si world card. World card is Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus energy. Alam mo, nakikita ko lang dito, maaring hindi pa talaga tapos yung chapter ninyo na tong person na to. Kahit sabihin mong na-disconnect kayo, o magkalayo kayo ngayon, or hindi kayo nag-uusap. No? Meron something dito sa death card na parang hindi niya matanggap, or hindi siya ready na harapin, no? Ewan ko. Yung intuition ko, yun yung nafe-feel dito sa death card. Ayaw niya Nakikita ko, hindi pa magle-let go ito. Kasi death card reversed, Four of Pentacles reversed. So, feeling ko lang, hindi pa tapos talaga yung connection ninyo, yung love story niyo nitong person na to. Something with the Four of Pentacles is telling me na hindi pa siya totally bumibitaw. Hindi pa parang meron ditong something na hindi pa siya ready na bitiwan or harapin, tanggapin, no? Pwedeng,
Lumitaw si Empress. Empress, ano yan? Taurus or Libra energy. Tapos sa bottom ng deck, ngayon is si Temperance. Sagittarius energy naman ito. Alam mo yun, pinipilit niyang i-project na hindi siya affected with the Queen of Cups reverse. Pinipilit niyang i-project na wala siyang pake. Alam mo yun? Yun yung image na gusto niyang i-project. But deep inside, this person is suffering din naman. Kasi nakita ko dyan eh. No, na nasasaktan din siya. Actually, naaapektuhan siya. Kaya lang, ganun lang talaga ka-strong yung kanyang pride, yung ego to accept or alam mo yon na ayaw niya na ayaw niya ipakita yung mga weaknesses niya or ayaw niyang ipakita na nasasaktan siya, ganun, apektado siya. Yun yung nakikita ko energy dito sa person mo. But deep inside, nasasaktan siya. Deep inside, may pake siya, no? Kumbaga, this person really cares. Hindi lang niya yon pinapahalata. Ayaw niyang ipakita na emotionally vulnerable siya. Kasi gusto niyang lumitaw na, na astig siya eh. Yun yung image na gusto niya i-project eh. Ano pa? Pinapakita niya wala siyang pake. Empress reverse, Queen of Cups reverse. Alam mo yun, actually, siya mismo sa sarili niya, no, lumitaw si Queen of Swords reverse. Siya mismo sa sarili niya, nagiging in denial siya. Pwede kasing sa sobrang pride, ego nga niya, alam mo yun, nabablind siya nung kanyang pride, ego. So, nakikita ko rito, instead na i-confront niya yung katotohanan, instead na maging magbakatotoo siya, alam mo yun. Iniiwasan niya. Iniiwasan niya yung painful truth. In denial, may pagka-in denial itong person mo. Or maybe, ayaw niya ng confrontation with the Queen of Swords, reversed. Instead na pag-usapan, harapin yung problema, siguro escapist attitude siya, or maybe napaka-inconvenient para sa kanya, kaya ayaw niya. No? Temperance at the bottom. I think kung titignan natin yung possibility with the temperance, ang nafe-feel ko rito is maaaring magkaroon naman ng pagkakaayos dito, no? Yung possibility, no? This is more of a possibility pa lang naman. Hindi ko directly sinasabi na, alam mo yun, na magbabalikan kayo agad ngayon or bukas, next week. Pero nakikita ko lang na andun yung possibility na baka maayos ninyo yung problema ninyo, magkapatawaran kayo, no? Kasi si Temperance is about healing. Si Temperance is union. So nakikita ko na baka ma-reunite pa kayo uli na itong person na ito. Okay. Patience, balance, no, other keywords for Temperance. Pero nakikita ko kasi dito, tinatry niya na maging parang mukhang kalmado lang, no, during this time. But deep inside, sabi ko nga, itong person na to is nagsasuffer or nahihirapan din naman siya or affected siya, nasasaktan din naman siya. Okay, so far yan yung mga nahugot ko sa ngayon dito sa inyong love reading, no contact situation. Kung nakarelate kayo, nagustuhan ninyo, pa-like na lang, pa-heart, pa-comment, pa-share. Kita-kits sa next reading, babush!